Praise God. Naimbag manen kung naragsak nga bigat tayo aming kakabsat. Oray no ado iti pasamak ti biyag, ibaga tayo lata nga naimbag na po Dios. Amen. Kat nagmayat iti ag praise and worship niya. Talaga nga uray no anyat digi natangken nga parte di puso tayo. Kat mabalin na nga buraken. Amen. Isu nga nagpintas karkaron no lyrics ti kanta ket talaga nga talaga nga mahuawatam niya. Isu nga nagmayat nga isawang dagi nga words. Actually daytoy game mo na nga kanta tayo nga duwa related nga ditoy topic. Isu nga kung kunak datay ni apay nga related mo ditoy topic ko tatang nga aldaw. Okay, so, umunang mananti amin, kita man dahil kaabay mo. Yeah. Isu ma'am, isu na. May ito nakaisim kayo. Praise God. Adaman tidwa nga sa ludsud ko. Kumusta kayo amin? Dagito'y napalpalabas nga bagbagyo. Ayan. Praise God. Kat kumusta kayo mat? Maipanggap iti bagbagyo iti biyag. Ayan. Praise God. Iya. Kastamat makipag ladingit tayo mat iti pasamak, iti balungay family. Kasta nga rod, timusay jay manang da, kat nakamansayag dito'y residence da. Kastamat dagito'y mabuibuya tayo dito'y news. Adopi man iti affected when no naawanan, when no naperdian iti sanikwada. Inya, ngam ti daduma pay piman, hanlangay nga sanikwa iti naawan kanya da when no naperdi. No dikot dagitoy mismo nga loved ones da. So nga makipagladingit tayo mat kan dagitoy nga tattao. Tatan, sino ti makalagip? Jay in-share ko idi last Sunday. Dito ay church tayo. Ada ka di makalagip? Praise God. Okay. Kunana jay, live fearlessly in this world. No, Ilocano ko maagbiag nga, awan buteng tidaytoy alubong. Tatan, pagpanunutak no anyamat manan iti next nga i-share ko kanyayo ngam kung kunak tatay ko related talaga dito'y kinangkanta tayo nga duwa nga songs dito'y topic. Iso nga i-share ko kanyayo tatakat is your foundation strong? Natibker ka di ti pundasyon mo. No pundasyon lang siguro ti pagtutungtungan kat expert dita ni Engineer Rodel. Yeah. Siyempre, dagita engineer kat, amuda dagito'y foundation no maipanggap iti panagpatakder iti balbalay wenno building. Ngam tatanga oras kakabsat, Ilocano Taglish ulit tayo ngayon ha? Okay lang? Okay lang? Amen. Okay. So agkararag tayo garod pagbiit nakadimbag nga po Diyos nga mani agyaman kami manan daytoy nga oras nga impaay mo nga naurnong kami. Agyaman kami po Dios dagitoy mo't nga kankanta nga kinankantami ket talaga nga ma-realize mi, ma-ameris mi iti kinaimbag mo akas kuna na pay kanta you are our firm foundation. Agyaman kami po Dios dagita kankanta ket dagitoy mo't nga oras po Dios let your Holy Spirit move in this place. Sagida na iti puspuso iti agdengag apo Dios tapno nalawag kanya da daytoy mensahe kastamat kanya ka po Dios ket tulungan lakmet tapno ma-deliver ko ka na urnos nga mayat daytoy nga mensahe ket iti amin na po Dios salamat iti panangugas mo manen kanyami salamat iti panangpakawan mo kanyami amin dagitoy idawat mi itinagan ni apo mi nga Jesus. Amen and amen. Ulitok iti i-share ko kanyayo ket is your foundation strong? Natipker ka di ti pundasyon mo.
Kat iti teksto tayo masarakan ijay Matthew chapter 16, verses 13 to 18. Basahin niya kabsat, it says, "When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, 'Who do people say the Son of Man is?' They replied, 'Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?' He asked, 'Who do you say I am?' Simon Peter answered, 'You are the Messiah, the Son of the living God.' Jesus replied, 'Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Tanong ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sa ludsod na kanda gito'y adipon na, kunana, no, ayay sa ludsod na, no asino isuna, kung sino siya. Isa ito sa pinakamahalagang tanong sa lahat na kailangang sagutin ng tao. The most important question every person must answer. Bakit napakahalagang tanong ito, kakabsat? Sapagkat, yang sagot mo, data answer mo, diyan nakasalalay ang iyong buhay na pangwalang hanggan or eternity. Kaya kapag nagkamali ka ng sagot mo o pagkakilala mo sa Panginoong Hesus, ay malaking problema yan sa iyong spiritual life at sa salvation mo. At itong ating binasa ngayon, mga kapatid, maaring ito yung masasabi nating pinakatap o pinakataas o pinakatuktok ng ministry ng ating Panginoon. Kumbaga ito yung final exam para sa disciples. Iti amin nga nasursurwanda kan nakikita da kan Apo Jesucristo sa lahat ng natutunan at nakita nila sa Panginoon. Amin tayo siguro kat limabas iti final exam niya. Awan siguro iti final exam nga may salang iti question. Tada ito nga final exam, kat isa lang ang tanong. Meron yung narinig ko na student, hindi nag-final exam da, di teacher da kanukat sadot. Kunana, sige, may salang ti question ko, isurat yung amin niya amuyo. No, anya iti nasursuro yung kanyak. Di lang iti question na kaslamot lang dito niya. More or less 3.5 years na nakasama at tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Kasi kung titignan natin yung start ng kanyang ministry dito sa lupa, he is at the age of, sino makamo? 30. 30 ko lang natin niya. Saka siya na-crucified after 3.5 years. Even yung mga religious leaders that time, sino yung mga yon? The Pharisees and the Sadducees, ay ang pagkakilala o ang tingin nila kay Jesus ay false teacher. Hindi ang Messiah na kanilang hinihintay at nagpapanggap na anak ng Diyos. Maraming mga tao noon at ngayon na mataas ang pagkakilala nila sa Panginoong Jesus, ngunit hindi nila siya kinikilala bilang sa kanyang pagka-Diyos. Isa pa, maraming mga nag-aaral ng Christology. What is Christology? Meaning the study of who Christ is. Pero mali ang Christology nila. Dahil para sa kanila, si Jesus ay magaling lang na propeta o tao lang at hindi siya Diyos. Kasla di nagapuak nga lugar. Ijay Saudi Arabia, ta Muslim dagarod, iti amuda lang kini Jesus, ket maysa nga nalain nga propeta. Ken
Han nga anak iti Diyos. Takunada awan iti anak iti Diyos. Tandaan nyo ito, ang isang marka ng isang kulto, kahit ang dami nilang sinasabi na katuruan sa Bible patungkol kay Kristo, pero pag sinabi nila na si Jesus ay isang tao lamang at hindi Diyos, kulto yan. Amen? Praise God. Ada tayo iti pudpudno nga simbaan. Amen? Katan kita man dita kaabay mo panang kanya na, is your foundation strong? Medyo makakita, dati danom ko ma, niya. No Tagalog ko ma, matibay ba ang iyong pundasyon? Ay ti Ilocano na? Natibker ka diti, pundasyon mo. Bago natin tumbukin or ihit talaga ang sinasabi ng Word of God, upang maunawaan natin ito, uumpisahan ko muna ang lesson natin ngayon sa ganito. Lahat tayo ay nasa process of building up something in life. Amin tayo ket adda iti proseso ti panangbangon iti maysa a banag ti biag. Anya dagi examples ditoy mga halimbawa, maybe some of us is we build our career. Tulad nung nag-testify last Sunday tungkol sa kanyang pag-aaral, no, kung anong plano ng Diyos sa kanyang pag-aaral. Kabilang din tayo kasi may mga plans and goals tayo sa buhay. Kaya ang salitang karir, haan nga pang artista niya. Ano di karir gamin nga word kat, di nga artista tayo lang nga mangmangag. Maybe some of us or all of us, we build relationships. And if we talk about relationships, syempre kabilang dyan yung trust. And kabilang dyan yung ating horizontal relationships. Kanya kahit sa uwan, yung relationships natin sa tao. And yung vertical relationship natin means yung relasyon natin or relationship natin sa Diyos. Maybe some of us, we build up marriage. Kastamot kanyami nga agasawa. Nya, wino dagingay para kung dagitoy ada asawa na. Kastamot kanyami nga agasawa, hindi pa naman talaga ganon kami katagal na mag-asawa. Kaya marami pang mga ups and downs and adjustments pa na gagawin. We build children up para sa mga nagpapalaki ng mga anak. Maybe we build business para sa mga nagpapalago ng business. As lady last week, adun sa titim mama ti sabong. Yeah. Kanada jay bisita tayo nga nagapo jay paitan nga businessman. Atta. Praise God. Maybe some of us, we build houses and others when no dadumapay. Now, habang tayo ay kabahagi or involved in building things in life, gaya ng mga halimbawa ko kanina at iba pa, nice kong, thank you, Kapitan. Okay, ulitin. Now, habang tayo ay kabahagi or involved in building things in life, gaya ng mga halimbawa ko kanina, nais kong tanungin ka ngayon, is your building strong? Mananatili bang nakatayo ang iyong gusali sa mga pagsubok ng panahon? Sa lesson natin na ito, titignan natin ang ating pundasyon ng ating buhay. Bakit kailangan makita natin ang pundasyon ng ating buhay? Dahil napakahalaga na malaman natin iyon. Makikita natin na ang lakas o ang tibay ng anumang ginagawa natin sa buhay ay nakabase o nakasalalay sa ating pundasyon. Kaya napakahalagang malaman natin kung ano ang ating foundation in life. Gaya ng sabi ko kanina, we are all in the process of building up something in life. Ipinapakita ng Biblia na ang buhay Kristiyano
ay tulad din ng pagtatayo ng isang gusali o bahay. At tayo rin ang responsable sa ating spiritual growth. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul na lagi nating binabasa dito sa church, sabi niya in Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Sana kinuna, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pero napansin niyo ba ang last line na sinabi ni Apostle Paul? Sabi niya, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito ang malinaw na sinasabi ni Apostle Paul that we are also responsible for our own spiritual growth by making sure that our lives are in Jesus. Na datayo metket mangamong itibukod tayo nga na espiritual nga panagdakkel babaen iti panang sigurado nga tibiyag tayo ket addaken Apo Hesukristo. And rooted deep in Him through His words and to things that are helpful to growing. Ken nauneg nga nakaramot ken kuana babaen iti sasauna ken ti dadumapay nga banag nga makatulong iti panagdakkel tayo iti na espirituan nga biyag. Take note, kabsat, hindi ito yung kung anong naisip mo lang na maganda. Hindi ito yung kung anong naisip mo lang na mabuti kung hindi naman konektado ito sa ating spiritual growth. Dahil hindi naman lahat ng mabubuting naiisip natin ay mabuti na rin sa Diyos, tama? Kung pagdating lang sa mga matuwid at banal na pamumuhay, pag-ibig sa kapwa, mabubuting asal, ay itinuturo na yan ng Biblia. Kaya kung gusto nating magkaroon ng matibay na makadiyos na pamumuhay, ay pakainin natin ang ating isipan ng Word of God. Amen? Dahil kung ano ang pinapakain o pinapasok natin sa ating isipan, ay maaaring makatulong o makahadlang sa ating spiritual growth. Isungan niya iti ipakpakan wenno ikabkadil mo dita panunot mo ket mabalin nga makatulong wenno makalapted iti panagdakkel iti na spirituan nga biyag mo. Tignan din natin sa Book of Jude chapter 1 verses 20 to 21. It says, "But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life." Anong sabi doon? By building yourselves up in your most holy faith. So, we are responsible to build ourselves up in our Christian faith. Datayo ti mangamong nga mangpadileg, mangpadakkel iti pamati tayo. Kaya wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating sarili kung hindi tayo lumalago o hindi tayo nagmamature sa ating faith. Amen? May iba nga na umaalis sa church at ang rason nila, hindi raw sila nagmamature o hindi raw sila nag-grow sa church na yon. Sinasabi ko to kasi sa Saudi Arabia maraming mga ganyan. Mga pumupunta rin sa akin and ganyan yung mga reasons nila. Sinisi pa yung pastor. Ano po? At kung ganyan ay hindi matatag at hindi matibay na pananampalataya. Upang magkaroon tayo ng matibay at lumalagong pananampalataya, ay kailangan mayroon tayong consistent prayer life. We are still in the will of God. At datayo lagta ijay, pagayatan ni Apo Diyos. At naghihintay sa Panginoong Jesus. Ngayon, iti panaguray tayo kanya na sa ating pag-aantay sa Kanya. Hindi pwedeng wala tayong ginagawa. Ha? Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon,
dapat gugulin natin ang ating mga buhay sa paglilingkod at tuparin ang kanyang Great Commission. Ano yung kanyang Great Commission? Doon sa Matthew chapter 28. Ano po? Yun ang lumalagong pananampalataya. Nais ko rin basahin sa inyo ang Ephesians chapter 2, verses 21 to 22. It says, "In Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you two are built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit." Tayo bilang isang Christian community, ang church, sino ang church? Tayo, we, no? At ang ibang Christians. So we are the church, ay dapat sama-samang nakatayo sa Panginoong Hesukristo bilang isang lugar para sa banal na espiritu na manahan, a place to dwell in. Dahil tayo ang templo ng Holy Spirit. Hindi tayo magiging templo ng Holy Spirit kung hindi nakatayo ang buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya patatagin natin ang ating sarili kay Kristo at sama-sama tayong matatag na nagkakaisa as a church or one body para sa Diyos na manahan, to dwell in us. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan na pundasyon or foundation. Laglagipan tayo, tandaan natin mga kapatid, talagang hindi tayo makakagawa ng anuman kung walang matibay na pundasyon. Tama? Talaga nga awan ti maaramidan tayo, no awan iti natibkera pundasyon. Talagang hindi tayo makakagawa ng anuman kung walang matibay na pundasyon. Kahit sa alinmang permanenteng gusali o building, konkreto man yan o kahoy. Ang mahalagang bahagi ay ang pundasyon. At ang Biblia ay partikular na tumatalakay dito. Kailangan nating magkaroon ng tamang pundasyon. Bakit? Dahil ang pundasyon ay nagtatakda ng limitasyon sa gusali o building na itatayo sa ibabaw nito, ayon man sa laki at bigat. Gaputa ti pundasyon ket mangiked den iti limitasyon, ti building a maipatakder iti rabaw na. Sigon ti kadakkel ken kadagsen. Kapag magtatayo tayo ng isang gusali o bahay, ang unang tinitignan natin ay ano? Ang tibay ng pundasyon. Tama? Kung kakayanin ba ng pundasyon ang laki o bigat ng isang itatayo o gusali o bahay, hambat nga basta agpatakder ka no, dati daga. Iya. Sabi nga ng isang karpintero, kung na karpintero nga nangag ko, pwedeng paglaruan yung structure. Pwedeng bago-baguhin yon, pwede mong gawin ang gusto mong design sa gusto mong building o bahay na itatayo. Pero, huwag paglalaruan o isawalang bahala ang pundasyon. Haan nga mabalin nga iyalang-alang laeng jay pundasyon nga pagpatakderan. Hindi natin maaaring paglaruan ang sa pundasyon. Dapat itong maging matatag dahil kung hindi, ay iti mangyari? Ag-collapse ko na nanti. Guguho ang buong gusali, halang nga part iti gusali. Kundi jay, buo nga, balay wenno, building. Kahit pagdating sa mga Kristiyano, may mga pananampalatayang Kristiyano na ang mga ito ay hindi gustong magtayo o magtatag ng matibay na pundasyon. Ngunit gusto nilang magtayo ng malaking ministry. Okay, magbigay lang ako ng halimbawa sa mga prosperity gospel ngayon na walang ibang ginawa kundi magpayaman ng magpayaman gamit ang pera ng miyembro. At maraming pumupunta sa kanila nang walang
tamang pundasyon. Ang ganitong mga tao ay nagtatayo ng isang bagay na malaki sa kanilang buhay, ngunit walang matibay na pundasyon at ito ay hindi magtatagal. Amen? Dahil ang pundasyon nila ay pera at popularity lamang. Hindi tayo makakabuo ng mas matagumpay na buhay Kristiyano maliban kung pinahihintulutan ng ating pundasyon, dahil ito ang nagtatakda ng limitasyon. Gaya ng sabi ko kanina, napakahalagang malaman natin kung ano ang ating foundation in life. Dahil kung hindi, baka mamaya, bukas, sa mga sumusunod na araw, buwan, sa mga sumusunod na taon, ay bigla ka na palang nag-collapse o bigla ka na palang gumuho o nabuwag. Katulad ng isang gusali na hindi matibay ang pinagtayo ang pundasyon. Kahit pa napakaganda ang isang gusali o bahay, uray nakapimpintas, itimaysa nga building wenno balay, kung hindi matibay ang kanyang pundasyon, ay wala ring saysay, wala ring silbi. Dahil anumang oras, ag-collapse. Anumang oras, guguho, bibigay pagdating ng mga bagyo o lindol. Amen? Ada kayo pa dita? Amen? Kuna naman? Praise God. Okay, question. What is your foundation? What is your foundation? Have you laid your foundation right? Anya ti pundasyon mo? Us-usto wenno umno kaditi inkabil mo a pundasyon mo. In 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11, it says, "For we are God's co-workers. You are God's building. By God's grace has given me, I laid a foundation as a wise builder," kunkunan ni Apostle Paul, "and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid." Sino yon? Which is Jesus Christ. Una na ti Ilocano ije verse 11, "Taingkabelan iti Diyos ni Heso Kristo akas maysa, ken kakaisuna a pundasyon ket awanen sa bali." Amen? There is only one foundation na sapat at higit sa ating buhay, at ito ay si Heso Kristo lamang. Amen? At kung kay Kristo nakatayo ang buhay natin, anong sinasabi ng Bible? You are a wise builder. Praise God. Akas ken Apostle Paul. Ginamit ng Panginoong Hesus ang pakikipagtagpo kay Pedro kung paano itatag o paano makapaglalagay ng matibay o matatag na pundasyon sa buhay. Medyo malitlito ako mo, Ilocano, Tagalog, or Okay, ulit na. Ginamit ng Panginoong Hesus ang pakikipagtagpo kay Pedro ang paano magtatag o makapaglalagay ng matibay na pundasyon sa buhay. Okay, let us go back to our main text. Kunana ijay Matthew chapter 16 verse 13. It says, "When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, 'Who do people say the Son of Man is?'" Dito sa ating pinag-uusapang mga talata, ang Panginoong Hesus ay malapit ng mamatay at ang kanyang mga araw ay bilang na. Dahil ang mga sumunod na pangyayari, kung itutuloy nating basahin sa Bible, ay ipinahayag niya ang kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad. Ipinapaliwanag niya sa kanila yung mangyayari sa kanya na siya'y papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa mga panahong yan, mayroon na siyang mahuhusay na mga tagasunod o alagad. Pinapagaling niya ang mga tao at
sa kahit anumang karamdaman nila. At pinapakain pa niya sila physically and spiritually. Kaya maaring ang turing ng ibang mga tao sa kanya ay isang bayani o hero. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ije unag ti puso na, ay gustong malaman ng Panginoon kung tama ba ang mga tao sa pakahulugan patungkol sa ipinunta niya dito sa lupa. Kaya umalis ang Panginoon mula sa karamihan patungo sa isang rehiyon na tinatawag na Filipos at tinanong niya ang tanong na ito sa kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Who do people say the Son of Man is? No, di mat iti saludsud na kanda gitoy, adipon na. Yan. At itong tanong na ito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay nais ko ring itanong sa iyo ngayon. Sino ba si Jesus sa iyo? Maaring ang ilan sa atin ay nauunawaan, mabalin nga mauawatan, tidaduma kanya tayo, na si Jesus bilang isang healer, bilang provider, bilang comforter at iba pa. Tignan kung ano naman ang nauunawaan ng mga taong ito patungkol sa pagkakilala sa Panginoon. Tignan natin sa ating main text din in Matthew chapter 16 verse 14. Sumagot sila, may nagsasabi na siya ay si Juan Bautista. Sabi ng iba si Elias, si Jeremias o isa sa mga propeta, dayta iti pannakaammo, dagita tao nga sumursurot kenkwana. Kahit ng Panginoong Hesus ay nagturo, namuhay at gumawa ng maraming himala sa mga taong ito, itong mga Hudyo ay lubos na nagkamali sa pagkakilala nila kay Jesus. Completely wrong or confused sila. Ang kanilang mga banal na kasulatan sa Old Testament ay tumukoy kay Jesus the Messiah. Napakaraming prophecies doon patungkol sa Kanya. Ngunit ang mga taong ito ay nakaligtaan at inakala na siya ay maaaring si John the Baptist o si Elijah o si Jeremiah or one of the prophets only. Katulad ng ibang mga grupo ngayon, di ba? Ang paniniwala lang nila sa Kanya ay isa lamang propeta o isa lamang tao kas na ginagapwak nga lugar. Ang babaw ng pagkakilala nila kay Panginoong Hesus. Ngunit kung magsalita sila, ay parang kilalang-kilala nila ang Panginoong Hesukristo. Pero nagkakamali pala sila sa pagkakilala sa Kanya, completely wrong and confused tulad ng mga Hudyo ng mga panahong yan. Ngayon, sa sariling bayan ng Diyos, ano yung sariling bayan ng Diyos? Yung mga Jew ay may iba't ibang opinyon tungkol sa Panginoong Hesukristo batay sa kanilang kaalaman at karanasan at talagang hindi nila nakuha kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayo rin naman ay mga tao ng Diyos. Bakit? Kasi tinanggap natin at sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nabigyan na tayo ng rights or karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sabi yan sa John chapter 1, verse 12. And we experience His power and glory. Ngunit maraming beses na talagang hindi natin nakikita kung sino ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Nakakalimutan natin na siya ang Lord and Savior ng ating buhay. Nang marinig ng Panginoong Hesus ang sinabi ng karamihan tungkol sa Kanya, tinignan niya ang Kanyang mga alagad at tinanong sila kung sino ako. Anya isaludsod na po Kristo, ijayanti adipon na,
Matthew chapter 16 verse 15, kung nanay Jermaine text tayo, but what about you? He asked, who do you say I am? Nagkaroon ng katahimikan sa mga alagad at maaring maraming tumatakbo sa kanilang isipan. Ngunit natatakot silang ipahayag ang kanilang mga pananaw tungkol sa Kanya. Even sila hindi nila alam ang isasagot. Pero biglang nagsalita si Peter. Tignan natin ang sagot ni Peter kay Jesus. Doon din sa ating main text in Matthew chapter 16 verses 16 to 17. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Ganyan ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo? Yan ang malalim na pagkakilala sa Kanya. At naniniwala talaga tayo that He is the Messiah, the Son of the living God. In Judaism, the Messiah or Mashiach in Hebrew word, the literal translation is Anointed One. At ito ang hinihintay ng mga Jewish nation to be their future Jewish king from the Davidic line, meaning from the descendants of King David. At ang Messiah na ito ay naniniwala silang ito ang magpapalaya or will deliver at magre-restore ng kapayapaan sa buong mundo. In Christian view, Messiah or in Greek word is Christos or Christ in English is same as Anointed One or Christ. The synonyms for Christ is deliver, rescuer, and Savior. Dapat mauawatan tayo ng ito'y kakabsat niya. Amen? And as Christians, we believe that the Lord Jesus Christ delivered or set us free from the bondage of sin. Ganyan ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya dapat lang na siya ang maging firm foundation, kung ano ikanta, or solid foundation natin sa buhay. Taapay, dahil kayang-kaya niya tayong palayain o iligtas mula sa kapahamakan or hell. Amen? Laglagipin tayo, hindi tayo kayang iligtas ng pera, ng position, our own power, or yung ating mga gawa mismo, kundi matatamo lang natin ang salvation sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sugar niya kung natayo, He is our Messiah. He is our Christ. He is our Redeemer, Deliverer, Rescuer, and Savior. Amen? Batay sa talatang ito, sinasabi ng ilang tao na si Pedro ang pundasyon ng church o ng iglesia. Noon ni Peter, iti pundasyon, iti church, ito ay magiging isang hindi matatag o hindi matibay na gusali. Malinaw na ang simbahan ay hindi itinayo kay Pedro. Okay, balik tayo sa ating main text. Matthew chapter 16 verse 18. Sabi ni Jesus kay Peter, and I tell you that you are Peter. Ang New Testament ay isinulat sa Greek word. At ang Greek word ng Peter is Petros. Isugar na sinukatan niya po Jesus, jenagad na nga Simon, son of Jonah, ng Peter. Nga iti Greek word na Petros, nga ti kayat na nga sa uwan, rock, or stone, or small stone. No magbagnaka dita kalsada, no, da makita mga babasit nga batbato, mabalin mo nga pidutan, that is Petros. Tatan, ituloy tayo kabasahan ko na niya po Jesucristo. And on this rock, ang Greek word ng work dyan is Petra.
feminine form of Petros. Kanya kahit sa uwan means rock, or big rock, or bedrock. Hamo mabalin da ito nga pidutan, tadakkel nga bato. Tapos kuna ni Jesus, I will build my church. Dapat malinaw ito sa atin ngayon. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus, Pedro, Peter, ikaw ay isang bato. At sa ibabaw ng batong ito, sino yon? Si Jesus Christ, the foundation, ay itatayo ko ang aking iglesia, sabi ng Panginoon. Kaya, Pedro, kailangan mong madikit sa akin dahil ako ang malaking bato, ngunit ikaw ay bato lamang. Katulad din tayo ni Pedro. Yan ang sinasabi ng Panginoon kay Peter. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. It says, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Sino yon? Which is Jesus Christ. Amen? Iso nga nukod ko nadangan ni Pedro iti pundasyon iti church. Iso nga da iti Pope. Antayo nga mamatmati. Tano ni Pedro iti pundasyon iti church. Haan nga natibker iti maysa nga church. Amen? Tatao lang mat ni Pedro. Ngayon, ang Panginoong Jesus lamang ang tanging solid foundation. Amen? Upang makabuo ng isang matatag at matibay na buhay Kristiyano, kailangan nating nakabatay sa pundasyong ito. Sino yon? The Lord Jesus Christ. Amen? Okay. Ngayon, paano tayo makakabit sa pundasyon na ito? Di ba, nababati message ko tata kay sa inyo napalabas niya. Ngayon, paano tayo makakabit sa pundasyong ito? Tayo ay nakakabit sa pundasyong ito. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Kapag ang pagkakilala natin sa Kanya ay hindi lamang healer, hindi lamang provider. Ang lahat ng mga yan ay isa lamang sa Kanyang mga gawain. Kung ganyan lang ang pagkakilala natin sa Kanya, ay hindi talaga natin natutumbok kung sino ang Panginoong Jesus. Amen? Dapat mas higit pa dyan ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. Yung mas malalim na pagkakilala sa Kanya. He is the Messiah, the Son of the living God. Okay. Magbibigay ako ng 3 steps ni Apostle Peter nang nakaharap niya ang Panginoong Jesus dito sa ating scriptures. First step is confrontation. Ibaga tayo man amin ti confrontation nga napigsak? Nakapsot? Confrontation. Okay. No Tagalog ko mapaghaharap niya. Ang Panginoong Hesus at si Pedro ay nagkaharap. Kung mapapansin natin, walang tagapamagitan, walang pastor, walang pare, walang namamagitan sa kanila. Ito ay isang direktang personal na paghaharap ni Pedro sa Panginoong Hesus. Ngayon, kung kailangan nating magkaroon ng matibay na pundasyon, kailangan nating personal na makilala ang Panginoong Hesus. Amen? At kapag nakilala mo na siya, ay maaari mo siyang patuloy na makilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na buhay panalangin at pagsasaliksik sa kanyang mga banal na salita. Dahil ito yung kanyang autobiography. Dahil kung talagang kilala mo ang Panginoong Hesukristo, ay matatag ang prayer life mo. Ingato naman ti man na, dagi consistent ti prayer life na. Okay, praise God. Now, umanayan din isam yo. Amen? Okay, kung talagang matatag, or kung talagang kilala natin, matibay ang pagkakilala natin sa ating Panginoon Hesukristo, dapat mayroon tayong consistent prayer life. At pinapahalagahan talaga natin yung kanyang mga
salita. May dalawang klase ng communication sa Diyos. Ano yung mga yon? First is prayer. Ito ay nakikipag-usap ka sa Kanya. And secondly is reading the Bible. Ito naman ay nakikinig ka sa Kanya. Okay, number 2 steps ni Peter. Number 2 is revelation. Mabilin nga ulitin nyo ti revelation. Amen. Itagalog na paghahayag. Okay, doon tayo sa ating main text ulit. Matthew chapter 16 verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Ano yung una kanina? Confrontation. At ano yung confrontation? Kailangang makilalang na personal ang ating Panginoong Jesus. Amen? At ang kasunod niyan ay, ano yung point number 2 natin? Revelation o paghahayag. Maaari tayong mag-aral ng Christology. Mag-aral sa Bible School at kahit na mangaral tungkol kay Kristo sa bawat epektibong paraan. Ngunit kung wala tayong personal na oras sa Kanya, katulad ng prayer life o personal devotion, hindi lamang sa group study, ay hindi malalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi matibay yung relasyon natin sa Kanya. At sa sandaling nagkaroon si Pedro ng revelation, kanino galing yung revelation ni Pedro? Doon sa ating main text? Sa Diyos. Inya. Hanya Jay, bukod na lang hindi sa kanyang sarili, ay kinilala niya at ipinagtapat kung sino ang Panginoong Hesukristo. Ayan ko na ni Peter, Matthew chapter 16 verse 16, Simon, Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Peter publicly acknowledged and confessed that Jesus is the Messiah, meaning the Anointed One, the Christ, the Deliverer, the Savior. This time, God revealed to us through His Word. Narinig at nabasa natin ngayon kung sino ang Panginoong Hesukristo. Katulad ng revelation ng Diyos kay Peter that time, kung sino ang Panginoong Hesukristo. Naniniwala ba talaga tayo from the bottom of our heart na si Jesus is the Messiah, the Son of the living God? If yes, yan ang tamang pagkakilala sa Kanya. Now, that ngayon nakilala natin ang Panginoong Jesus, kaya ba natin gawin yung ginawa ni Peter? Ano yung kanya ginawa? Peter publicly acknowledged and confessed that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Baka mo pa nga na isi-share na po Kristo nga isu iti manlubot ken manangis salakan mo iti miyembro iti pampamilyam wenno dagitoy gagayem mo. Okay, number 3 steps ni Peter. Number 3, acknowledge and public confession. Ulitin niyo man? Okay. May mga visitors ba tayo? May mga bisita? Okay. Praise God. Yeah. Ngayon, mahangkam mo, no, inawat dan ni Apo Kristo. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas ng iyong buhay? Kung hindi pa, ito na ang oras upang kilalanin ang iyong pananampalataya kay Kristo at simulan ang pagtatag ng pundasyong ito. Sa mga tumanggap naman na, ay inaasahan ng Diyos na ipahayag natin si Kristo bilang ating Panginoon
sa bawat halimbawa or impluensya ng ating buhay. Hindi ko sinasabi na kailangan mong lumabas at ipagsigawan na si Jesus ang tagapagligtas. Ngunit, maaari nating kilalanin si Kristo sa paraan ng ating pag-uugali, even sa ating mga bahay, sa ating workplace, sa ating school, at kahit saan man, hindi lang dito sa loob ng simbahan. Amen? Hindi ba totoo na marami sa mga Kristiyano ang hindi nakakaalam na si Hesu Kristo ang ating matibay na pundasyon? Kitamman dita kaabay mo. Damagan man no, yati pundasyon na tibiyag na. Praise God. Ijay kami na Saudi Arabia. Ada iti nag-attend kanyak di church ijay. But hindi kasi istorya, kunak ken kwa na, bro, ilang years ka nang nagsiserve sa Lord? Kasi sabi niya, Christian na siya. And sabi niya sa akin, 7 years. 7 years. At idugan niya. No, nagserserbi ka kinapo Diyos, iti 7 years. Tatang kunakkan kwa na, anya ngay iti foundation in life mo. Biglang atimbal na, anya nga mo iti sumbat na. Ngam iti sumungbat, nagadot isungbat na, hanapay pulos nga naibaga ni Hesu Kristo. Ito na ang panahon upang ipakilala natin ang Panginoon sa lahat ng tao. Gaya ng ginawa ni Pedro, sabi niya sa Panginoon, "You are the Messiah, the Son of the living God." Kung magagawa natin ito, we can be a great witness of Christ. Remember this, dapat nating itayo ang ating buhay Kristiyano, at ang pundasyon na kailangang pagtatayuan natin ay ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Amen? Iti urayon, iti amin. Conclusion tayo. Let me ask you this, anyang orasan ba? This afternoon. Tama ba ang ginagawa mo? Nagtatayo ka ba ng tama? Kahit anong gawin mo sa buhay, kung wala kang pundasyon ni Jesus, ay hindi matibay. Kung ikaw ay may personal at malalim na relasyon sa Kanya, ay walang makapagyayanig o makakahadlang sa iyo sa buhay. Amen? Lahat ng tao dito sa mundo ay dadaan ng mga unos, bagyo, suliranin na hindi natin kayang dalhin. Ngunit, ang mga matatag ang pundasyon kay Kristo ay hindi babagsak kailanman. Amen? Hindi tayo matatag dahil sa ating sarili lamang, kundi dahil sa ating solid foundation. No other than the Lord Jesus Christ. At kung kay Kristo nakatayo ang ating buhay, sabi ng Bible, you are a wise builder. Praise God. Balik tayo sa ating introduction. Okay? Balik tayo sa ating introduction kanina. Maybe you are building your career. You are building a relationships. Maybe some of us, we build up marriage. We build children up. Maybe you are building a business. Maybe some of us are building houses kenda dumapay. Magiging matatag lamang ang mga ito kung si Kristo ang sentro o ang ating solid foundation. Amen? Kahit ano pang mga tests and trials ang dumating sa ating buhay. Ano po? Okay. Ada question ko kanya yung kakabsat. Sino si Jesus para sa'yo?
Okay, final exam. Sino si Jesus? Sa ating main text. Amen. He is the Messiah, the Christ, the Son of the living God. Iti amin nga nasursuro tayo nang nangag tayo ka na po Iso Kristo, masapol nga daytoy itihan tayo nga liplipatan kakabsat. Amen. Mabalin nga isuna kat healer mo, provider mo. Ngayon tayo nga liplipatan, isuna iti man na nga isalakan mo kan siya. Amen. Kat masapol nga i-share tayo daytoy itipada tayo nga tattao. Amen. Katulad ng sagot ni Peter, ano yung sagot niya? Kanina? He is the Messiah, the Christ, the Savior, the Son of the living God. At hindi yan sarili niyang kaisipan, kundi revelation ito ng Diyos sa Kanya. Amen. Iyawat Commander kini Pastor Wilson. Palakpakan tayo ba na po Diyos? Thank you, Pastor Rocky. Ang dalawag mo na dyan ay share kanya tayo. May kapan iti foundation, iti biyag tayo na ang lang nga din pakanta da Sister Kayla tata Jesus the Strong, the firm foundation. Damod na gaya kantang kit-kitaan tayo kat nakaturong ka ni Jesus kasla dyan Jesus, the center of it all. Nga di ay nga sakbay ito nga agkararag dito nga iti padparasin nga ikatinti leftist kadag iti tatao lalo kadag iti siyempre agtutubo lang mo ti agisiskwila malaksid no agiskwila ni Brother Rodel Bailan yung baka pang seminary niya Brother Oliver no ni Rodel anin ang ay jay anin niya jay UP nga agaplay. Ti amuda no maikat no andaman nga maikat madadal jay tiwalam kini Jesus. Madadal jay tiwalam iti Biblia. Ininot gamin aging gana nga maawanton jay panagtalak mo kini Apo kasi nga iti aramiden dagiti komunista so nga puro dayjay pang doubts iti sa ni Apo, pang doubts kini Jesus, tapno dagi tatao nohan nga firm dayjay foundation, dadauli na dayjay panakaawa tayo kini Jesus. So nga dapat nalawag nga talaga no na encounter tayo ni Jesus ni bagbaga na dayto nga saba. Awan uray espiritu pay ti dayto nga lubong, awan ti makadadael. Dahil relasyon mo kini Apo, no personal nga talaga na encounter mo ni Jesus. Halang ay jay panpanunod, personal nga talaga na encounter tayo. So nga tumakter tayo, amin. Siyempre, agyaman tayo. Kahit ko na tayong Apo, agyaman akta sikatin nagbalin nga strong foundation ti biyag ko. May isang kabutbutong ti tao nga sangwen nga darigat nga sangon dito yung biyag kat patay. Ipagsiyatan ano Jesus ti foundation tayo. He is the resurrection and the life. So nga hanin nga kabutang ti matay. Antay nga kabutang no kasaano mapasama mura ije proseso pa iti ipapatay hantay nga kabutang agsipot tayo sa ti foundation. Ngam ti kararag tayo hantay ko mga mapapiktaran jay pamati tayo, kasumursuro tayo kay Kuana, karagiti paspasama kiti dahito nga lubong. Babae ni jay panangisyor tayo, nga kanayon nga nakasentro kini Jesus, jay foundation na jay pamati tayo. Amen. No career woman kayo, career man kayo, bumagsak man jay career tayo, dapat amo yung ni Jesus ti importante. Yan, tadi ay kat mapaspasamak dito
Lubong. So, kararag tayo amin. Itsakbay tayo nga agkararag. May sangay kararag tayo tata ni Sister Idilin ta naitaray ijay ospital. Kat hanayang nga masapol nga ikararag tayo mo. So, dahil may sangay kararag tayo. Agyaman tayo. Nabanggit ni Pastor Rocky nga ni Jesus kat healer. No pa iti emphasis kat di kina strong foundation ti pamati tayo. So, dahil ti kararag tayo. So nga ti arami din tayo, ag-response tayo jay, message nga kanayon nga ag-focus tayo nga iso na ti foundation da jay biyag tayo, and then kalpasan na mang-i-utter tayo mo ti prayer para kini Sister Idilin na aday jay itaray jay. Mainayon mo't ni Brother Ramon. Amo yung mo't na gito nga kakabsat, Senior Dan Ramon Balungay, Ramon Balungay, okay. Ta napuyat ni Sister Idilin. Nang ibagbaga siguro ti kaaduan, siyempre adamot na jay rikrik na na diay, tapos no, dagay mapuypuyat. Kararag tayo ta, agyaman tayo tahan nga danag ti iyag. Ti pundasyon ti biyag tayo pamati ayat ken panangnamnama madaydayo ni Apo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Madaydayo ko Dios. Hallelujah, hallelujah. Itagtag ay mi kinagan mo Apo Jesus. You are our strong foundation. Oray ni patay, oray dagitigang ganay nga espiritu, oray dagiti adupay nga panakabalin ti dayti nga lubong. Awan ti maka dadal Apo Dios kada kami kadagiti imam. Agyaman kami at dagiti biyagmi, dagiti karanwami, dagiti suamin mi, naadal mi nga naipaimakin ka o Dios. Ket agyaman kami natalgad kami ken ka. Apo, kaskunamad lang iti sa you are the good shepherd. Sika Apo Jesus ti pastor mi amin, sika ti mangidalan ken mangiturturong kada kami, sika mo ti mangmangteg ti taraon mi Apo Dios nga na espirituan, agyaman kami. Agyaman kami. Tulungam ti ronggal sa tapno daytoy ti kanayon nga maikabil Apo kadagiti panpanunot Apo Dios nga oray anya ti mapasamak ti daytoy nga lubong, secured iti biyagmi kadagiti imam Apo Dios, gapo ta ti pundasyon ti biyagmi, ti pundasyon ti pamati mi Apo Dios, the Lord of Lords and the King of Kings ni Apo mi nga Jesucristo. Agyaman kami o Dios, agmaymaysa kami met nga mangitagay kadagiti imam iti biyag ni Sister Idilin nga Lizardo, oray mo ni Brother Ramon nga Balungay. Apo, ikararag mi ti panakaagas da. O Dios, manipod iti dayta nga sakit. In the name of Jesus. Agyaman kami, tauray adadagiti panawen nga panangalam. Yung Apo Dios, ti kararag mi. Apo Dios, kadagiti nga kakabsat mi. Apo Dios, tignayon kadi, dagiti biyagda, mapabilag da Apo Dios, iti daytoy nga gundaway, mapapigsada Apo Dios, iti daytoy nga tiyempo, ket makaawi da Apo kadagiti pagtanganda, nga napigsa o Dios, babaen, ti bilag, daytanagan ni Apo ni Jesus, nga pundasyon, ti pamati, ti tunggal may sa kada kami. Thank you Lord, thank you Lord, agyaman kami, idaydayo da ka, rebuken mi Apo, dagiti anyaman nga aramid, iti kabusor, ket ikararag mi mo to Dios, nga sika iti tumulong kadagiti nga kaabsat mi, idaydayaw da ka o Dios, idaydayaw da ka. Hallelujah, gaman kami, awanti dadanagan kada kami, kadagiti paspasamak ti biyag, gaputam na mamumi, no sino tinangaramid ti dayti nga lubong, no sino tinatay amay paay ti panakasubot mi amin, katagyaman kami tinaindaklan nga ayat mo Apo Dios, babayan kina po mi Jesus. Idaydayaw da ka o Dios. Binisyonam dayti nga nabakna nga minsay, kadagiti biyag mi. Hallelujah. Itid mo Apo Dios tinasayat nga panag-reflect, ti dayti nga mensahe amay paay ti tunggal may sa kada kami.
Kat uray pa ito nagawid kami, amirisin niya po, na si kang agpaiso, ipinaka pundasyon ti biyag mi, idaydayo na ka o Diyos, itinagan niya po mi Jesus, dinawat mi rigitoy. Kung natin man ti amen. Amen, amen. Ikarkaralag tayo nga agpaiso, dagay duwa nga na ospital, ta maiyawid ako mga dagos. Ay amen? Amen? Ayan, apa nga dito lang tinapig sa ti amen. Dito, kasla dito kat awan unay tinag-amen ha. Sige. Yaman tayo dyan nga sasao ang naibingay kada tayo anting ulitin nga again kahit kumot nga ibingay dyan adal ko kini pastor ang dyan ko na dyan nga it is your responsibility, it is my responsibility dyan foundation, not my wife, not my kid ang nga ni pastor so dyan kinay na adal ko so gaya mga kasapulangan lumakal iti wino kahit ng pasayatan ti pundasyon ko sakmot laang iti mang trabaho dyan pundasyon dyan life in Christ wino kasano nga paunagapay you dyan ay deep rooted in the world take note ko and at the same time kaya't ko dyan ay nangan ko kanya nga dyan ay foundation is a critical parameter kanya because it defines the limit define na nga dyan limit in that limit will lead to the stability kasi pangalikan ng kanya kuma dapat amok ti limitasyon ko tapno maging stable akmot dyan dapat nga aramida otherwise maminsan mo amo ti limitasyon mo dilakit dita agkulaps kamot laeng nga mga building mat lang DJ nga yung fondasyon na may define na dyan ay limit na kunyari kuma earthquake ingana lang intensity 5 so meaning by intensity 5 agkulaps yung building so dapat i-define ko dyan limit nga dapat 10 ala kasi kuma so DJ iti reflection ko dyan message sa pastor kat iti nag-share ka dyan tinatayan na ibagak nga tinagan mo kat rare Rocky patakat agbalin nga responsible Rocky na naalak dyan ay responsibility niya ni Mrs. Ngay Ingri Ani anyway joke lang diya anyway palagi sakbay nga lang tayo dyan ay sagsagot tayo na nagsarado tayo di announcement man nga anyway kita ka 12:15 di balita apan tayo kanong mga ijay tadilakit dita ag ungod na ijay kano tabaka dyan naluto, han nga makan. So nga, ragragsakan tayo nga after this one, apantay jay isungahan nga kadadaras, ta di bali, ta apantay jay tayo nga mangan. Ay amen? Okay, and then mga 1 o'clock ko na napakit di, ada gimong. Nga timang gimong, jay mag-apod dyan ay bakal, ada gay group da, jay MMA nga ni passion. So ano kahit nga makita mapantay dyan and then malam na dyan man ang Pastor Freddy Timanggimong and then dyan malam naman ang dyan Rabina dyan grupo da so nga no kahit yung mga dyan kanta na tagkanta ka no umay kayo tadang ganyo ha okay and ipasa ka dagos ka dagiti dapat dyan nag-practice iti pa okay Jay, habang kagsagana, maragsakan na nag-respond ni Jane, nagkanta na Jane ay naganan, Jay previous nga kwatay nga offering, and then ni Jairus ako na dapat lang, na kayo nga nalaing nga kanta, yung nasagutan, tumakder kayo, para Jay, iti kayo tayo nga sumaysayat, iti panagserbi isong manaydahin. After time, medyo growing kid mo da ito talaga nga, dati passion na nga, agkanta iso nga nga dakas nga baka di ko natin nga mabunbunsiyan ka ba kat malpas da itoy naawan iti announcement dawatak iti ragsak ni Bar Samson mamimiss ko mo da iti nga kadwami nga lalaki kanahan dyan mamuyot iso nga no ada ditoy kanahin kung nga gungundawayan nga paus-usar kat si kantuman iti tumakdar madamdama nga may kararag iti offering tayo ken di pang saranga kararag.
Hello. Baka dapat announcement ada kita young people. Awanan. Ada dua mga department. Awan garod magdor tayo. Kararat tayo dahil Haleluya, haleluya. Apo agyaman kami wapo iti daytoy nga bigat, agyaman kami wapo iti ada nga panakalpas wapo iti gimong ni wapo ket sikati dayaw itagay mi yaman kami kadagitoy nga tayt sinaopering. Apo si kakaditi mangibles wapo iti pakausarana kasta mo wapo dagiti imima wapo nga nang third wapo i-bless mo dagiti amin nga pagbirokan mi at anyaman wapo dayta nga source wapo ti income wapo ti tunggal maysa ket si kakaditi mangibles at nga ti kasta wapo kadamot wapo ti may third minto manan wapo unto no may nga Domingo para iti kada nga kailawan pa iti Ebanghelyo. Tagyaman kami wapo iti daytoy nga bigat ket sikang rod wapo iti may dayaw ken may tagay wapo. Apo agyaman kami met wapo iti ada nga panangusar mo iti daytoy nga pastor ni Pastor Rocky. Yaman kami ta sikalat ta wapo iti ada nga nangusar ken kuana tat no iti kasta ada nga dagiti saom na ibinsa-binsa ket ada wapo nga dagita nga saom wapo ada nga mang-encourage pay uno mangpabilag pay mangpalagip kada kami tat no iti kasta wapo iti anyaman nga paspasamak wapo iti daytoy nga lubong wapo adalata nga kumpet kami ken ka agtultuloy kami lata nga agserbi ken mangaramid wapo iti ada nga pagayatam wapo iti biag iti tunggal maysa wapo. Apo i-bless mo nga ro daytoy nga pastor iti kadana iti daytoy nga Pilipinas nga suda nga pamilya kan iti panagsublinan to ijay Saudi. Apo sarampay suna wapo ket adupay iti makalap na wapo nga karkararwasa jay nga awan ti imposible ken ka wapo Jesus. Apo saram dagitoy nga pamilya ket sika wapo iti ada nga may dayaw i-bless mo met dagiti ada nga source income da kadi wapo ket sika wapo iti mapadayawan iti biagda. Yaman kami bless mo nga rod iti tunggal maysa kada kami mangrugi iti kaubingan aging kana iti kalakayan kas ada nga temporary agsisina kami ada nga sika wapo iti mang kadwa ken mangigay iti tunggal maysa kada kami anyaman nga papanan mi aramiden mi iti daytoy pay nga malem sikati tumulong wapo tatno iti kasta ada nga maramid mi wapo nga sikati may dayaw ken may tagay kadi wapo. Agyaman kami ket dagitoy nga rod ti dawat kararag mi may kapoy tinagan Hesus nga apo mi dinawat mi amin dagitoy. Amen, amen.